Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pahayag kaugnay sa tensyon sa Taiwan. Detalye po tayo niyan sa ulat on the spot ni Mariz Umali. Mariz? Connie, wala nga nakikitang mali si Pangulong Bongbong Marcos sa binitawan niyang pahayag sa India kung saan sinabi nga niya na kung magkakaroon ng ganap na gyera sa Taiwan ay madadamay tayo rito. Kailangan nating pumunta roon, makahanap ng paraan para makapasok doon at gumawa rin ng paraan para maibalik ang ating mga kababayan dito sa ating bansa. Kaya naman nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos sa kabila nga ng reklamong inihain ng China. Binanggit ito ng Pangulo sa isang exclusive interview niya sa First Post habang siya ay nasa state visit to India. Dahil dito agad na tumugon ang Ministry of Foreign Affairs ng China at naghain ng matinding protesta sa pamahalaan ng Pilipinas. Binigyan diin nila ang prinsipyong One China na nagsasabing ang usapin sa Taiwan ay isang panloob na usapin lamang ng China at nagbabala na ang mga ganitong pahayag ay maaaring magdulot ng panghihimasok sa kanilang panloob na gawain at sa kapayapaan ng rehiyon. Sa press conference si Pangulong Bongbong Marcos kanina, sinabi niyang wala siyang kagustuhan magkaroon ng gyera. Ngunit sakaling magkaroon ng digmaan sa Taiwan ay di maiiwasang mahila raw ang Pilipinas. Ika nga niya kicking and screaming dahil sa lapit natin sa Taiwan at sa dami ng Pilipinong naninirahan doon. Ayon sa Pangulo, dapat ng paghandaan kung paano maililigtas at mapoprotektahan ang mga Pilipino sakaling lumala ang sitwasyon dahil magiging humanitarian problem daw ito para sa ating bansa. Giit niya ito lamang ang nais niyang iparating at hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi ng China na playing with fire o naglalaro siya ng apoy. At dahil daw sa balitang lumalabas, kaya naman daw nagka-increase na activity doon sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., wala raw siyang anumang special instructions. Nanindigan si Pangulong Marcos na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol ng teritoryo nito matapos iulat na winouter cannon ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc ngayong araw. Mayroong malaking flotilya ng mga barko ng China, mas marami kaysa sa atin mula sa PCG o Philippine Coast Guard at BIFAR. Tinataya na sa 30 ang kanilang mga barko habang wala pang 10 ang atin. Kaya malinaw na mas marami sila kaysa sa atin. Nanindigan naman si Pangulong Marcos na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Iginiit din ng Pangulo na magpapatuloy ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ipagpapatuloy ang pagdepensa ng soberanya at karapatan nito sa kabila ng anumang pagtutol. Walaan niya siyang direktiba na umurong ang mga barko sa Bajo de Masinloc at nanindigang we never back down. Narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. We have never instructed any of our vessels to back out. Thank you, sir. Never, never. But we have to always, when we do not back out because natakot tayo, umatras tayo. Alam mo, I don't know about other places, pero dito sa gobyernong ito, hindi tayo umaatras sa laban. We are brave. Filipinos are brave. But we do not. Sinong Pinoy na gusto magkagera? Sino? Kahit maganap ka para sa akin, kahit isa. Kahit yung sundalo, kahit yung Coast Guard, ayaw nila ng gulo. So, no. But at the same time, we have a duty to perform. And that is to defend the country. So, no, we never back down. And I think because of the narrative coming out about playing with fire and being provocative and all of that, kaya nagka-increase ng activity doon sa West Philippine Sea. Now, we do not intensify our operations, we just respond. Hindi naman tayo aggressive eh. Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo. So that's the situation there. Unfortunately, we are, I think, for propaganda purposes, misinterpreted. Pagkatapos ng press conference ay nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos sa Marikina para sa iba pa niya mga aktibidad. So yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.